Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, chichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin etong nangyari kaninang press conference dyan sa House of Representatives. Kasi kanina natanong etong tatlong magigiting na mga mga mambabatas dyan po sa mababang kapulungan. Natanong po sila tungkol dito sa ginagawa ng kampo ni Duterte. Etong maisog, etong kanilang rally, peace rally kuno o kaya naman ay prayer rally kuno na hindi naman nagiging ganon ang kanilang isinisigaw, kundi ang naririnig po natin doon ay puro pagmumura, puro paninira at puro panawagan para pabagsakin ang gobyerno at pukawin itong mga damdamin ng mga nanonood sa kanila na alisin ang kanilang suporta dito sa ating gobyerno. Kaya naman, pakinggan muna natin itong sinabi ng ating mga mambabatas. Pagkatapos ay magbibigay din po tayo ng konting reaksyon. Online and Radyo Pilipino, you're recognized. Good morning, sirs. What are your reactions on former President Duterte's recent peace rally, which seems to focus on criticizing PBBM and his administration with consistent expressions of hatred po? Ako po on my part, ako bilang isang membro ng gobyerno or isang public servant, nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials na hindi naman, so the fact that they're calling it a peace rally is a bit ironic po, no? Kasi nga hindi naman po, it's not all about peace. Puro paninira ang nangyayari, puro pambabastos pa, puro paninira sa ating current administration. But they're not even offering any other solutions to what they're saying are the problems. So ako po nakapagtaka na patuloy po itong nangyayari. And at this time now, na we're trying to get support from the international community, we're opening our country up. We should all be supportive of what the current administration, the current President BBM is doing. Diba? And by doing this, parang nakakalungkot na po na ganito yung sitwasyon nila, no? Na patuloy pa rin hanggang ngayon na sinusubukan nila siraan ng ating Pangulo, pero hindi naman po matitibag basta-basta ang popularidad, ang support ng ating mga kababayan sa ating mahal na Pangulo. He had a very strong mandate. About 31 million supporters who voted him into the presidency. But yes, we continue to still see this kind of opposition. So nakakalungkot po para sa akin, no? Marahil hindi ho accurate siguro ang tawagin na peace rally yung mga ginagawa ho nung grupong iyon po, kasi kung pakikinggan po natin yung mga sinasabi, ang mga salitang binibitawan po sa entablado doon ang layo po sa kagustuhan nilang magkaroon ng peace. Siguro ko ang maganda lang ang mas magandang gawin mas tuunan na lang po natin ang pansin yung mga gawain na mas magbibigay linaw at magbibigay solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. At nakikita naman natin ng ating Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho, patuloy na nagsusumikap at andun din yung suporta ng majority ng Congress, ng majority ng ating hindi naman lahat ng ating mga local government units. It's simply out of place in a country that's trying to build its confidence, trying to win the confidence of the international community, and hopefully karapatan naman hunda talaga ng mga tao na ipalabas yung kanilang mga hinaing at kanilang mga opinion sa mga pangyayari. Pero para isa sa isang dating opisyal, sana po'y mangibabaw ang tungkulin na
isulong ang mas nakabuting interest ng ating bansa at ng nakakarami. I echo the sentiments of my colleagues. Pero ano nga po ba yung katanungan? Peace o prayer rally? Peace rally. Peace rally. Hindi kasi pag peace, kapayapaan. Opo. Ito dapat pagsuporta natin dun sa nakaupong may mandatong Pangulo. Alam ninyo, kung ako naman, kung tatanungin lang ninyo, peace, prayer rally, I would be in support. Siguro dapat ang mas gawin ng mga ibang opisyal o ng mga ibang kababayan natin na imbis na pag-criticize, I think we should pray for the President. Because pagdasal natin na magtagumpay yung Pangulo natin. Because remember, if the President succeeds, the country will succeed. At tayo lahat bilang mga Pilipino ay magtatagumpay. So, dapat talaga supportahan natin at ipagdasal yung Pangulo. That is the true essence of a peace and prayer rally, in my humble opinion. Okay, so ito, palakpakan muna natin itong tatlong magigiting na mga batang mambabatas natin ngayon. Alam niyo mga kababayan, kaya na nga nung sinabi nila, karapatan nila na maglabas ang kanilang mga saloobin laban sa gobyerno kung nakikita naman nila na talagang hindi ginagawa ng gobyerno na maayos ang kanilang mandato sa mga Pilipino o sa taong bayan. Kaso kasi ang problema, yung kanilang peace rally kuno o yung kanilang prayer rally kuno ay naka-concentrate, naka-focus dun sa kritisismo kay Pangulong Marcos. Diba? Ganun yung nakikita natin eh. Puro galit, puro mura, puro paninira kay Pangulong Marcos yung naririnig natin. So itong ginagawa nila, hindi na po ito para sa bayan. Hindi na po ito nakakatulong. So obvious na obvious ang ginagawa nila ay para lang sa pansarili nilang kapakanan. Kasi kung para sa bayan ito, alam nyo, dapat naririnig natin doon. Ipagdasal natin ang ating Pangulo. Sabi nga ni Congressman di ba? Kung ngayon ay peace rally, prayer rally, dapat ang ginagawa ninyo, pinagdadasal niyo ang Pangulo sapagkat kapag nagsaksid ang Pangulo, nagsasaksid ang bansa. Kaso ang ginagawa ninyo, sinisira ninyo ang diskarte ng gobyerno. Puro kayo paninira. Kasi ang gusto ninyo, mag-fail ang gobyerno. Ayan yung ginagawa ninyo mag-fail ang gobyerno para pagdating ng eleksyon, galit ang tao sa gobyerno. Ganyan ang gusto nyo mangyari. Tapos meron pa dyan mga nananawagan na mag-resign si Pangulong Marcos. Yung ba yung sinasabi nyo na yung sinisigaw nyo ay para sa taong bayan? Kaya taong bayan naman, hindi naman sumisigaw ng BBM resign Kayo lang ang sumisigaw ng BBM resign. Alam niyo pinakamaganda? Para may sumama sa inyo. Kasi papansin ko wala nang sumasama sa inyo Lahat ng puntahan ninyo, hindi na kayo pinapayagan kasi napansin nila, wala na sa ayos Hindi na para sa taong bayan yung ginagawa ninyo para sa sarili ninyo sarili ninyong interest na pinopolitika na ninyo Pinakamaganda, ganito, sinulat ko. Mag-offer kayo ng solution. Kung meron kayong problema sa gobyerno, mag-offer kayo ng solution. Sabihin nyo kayo, ito, sa rally ito, nilalabas namin ganito ang dapat gawin ng gobyernong Marcos, ganito dapat ang gawin ni Marcos. Ito yung solusyon. Di ba mag-offer kayo ng solution? Kaso anong giging problema? Wala kayong inilalabas na solusyon Puro lang kayo bunganga, puro lang kayo mema sabi lang. Tapos yung mga nagsasalita dyan, iba-iba na rin ang sinasabi. Kaya mismong si Banat Bay, na vlogger na DDS, nabibisit na rin dito sa Maisog Pag-uusapan natin yan later on, sa susunod na vlog. Nabibisit na si Banat Bay, bakit kanyo? Wala na sa direksyon Wala na kung sino-sino na lang sasalita. Wala na, napupunta na kung saan-saan. Wherein, ang dapat, itong Maisog rally na to nakafocus kung paano makatulong sa tao. Kasi ang nilalabas nyo dyan, sinisigaw nyo dyan para sa sarili nyo Gusto nyo talagang pabagsakin si Marcos para makuha ninyo yung gusto ninyo. Hindi daw yan ang talagang purpose ng Maisog. Nabibisit na nga sa inyo pati si Banat Bay nabibisit na sa inyo Gusto na nga kumalas dyan sa mga Maisog na yan
mag-offer kayo ng solution. Ayun po yung kailangan ng gobyerno. Kailangan po ng gobyerno advice. Kailangan po ng gobyerno paalala kung ano dapat nila gawin. Tulungan na lang po natin ang gobyerno. Huwag na tayong maging pabigat pa sa gobyerno. Hindi na kasi na tayo nakakatulong. Nagiging problema pa tayo, naging pabigat pa tayo. Diba? Dapat tulungan na lang natin ang gobyerno. Kaya itong mga guys, kung meron mang sa inyo mga naggustong magsagawa ng mga isog rally, wag po kayong sasama, wag po kayong magpapagamit sa mga yan kasi unang-una, ang kanilang layunin dyan ay para sa sarili nila. Hindi na po yan para sa bayan. Hindi na po yan para sa mga Pilipino. Hindi na po yan para sa ating mga mahihirap. Ang sinisigaw nila dyan ay para sa pansarili nilang kapakanan. Makinig kayo dito sa mga batang mga mambabatas. Suportahan na lang natin ang gobyerno. Puro kayo dada eh. Wala naman kami nakikitang sinasabi yung solusyon. Yan ang gusto dapat marinig ng gobyerno. Solusyon. Hindi puro paninira. Kapag ganyan, wala talagang lalangawin palagi yung inyong maisog na yan sa totoo lang. Mauusog lang kayo ng mauusog. Alright, so yun lang mga kababayan. Magising na tayo. Imbis na maging pabigat tayo sa gobyerno, tulungan na lang natin itong gobyerno. Huwag tayo gumaya dito sa mga grupo na maisog. Grupo ng mga DDS na sarado ang isip. Dapat para po tayo sa tao. Hindi para kahit kanino. Hindi para sa isang partido. Lagi pong isipin natin yung kapwa natin Pilipino. Dapat isipin po natin itong bansa natin. Wala na pong ibang tutulong sa bansa natin kundi tayo po. Kaya huwag tayo magpapagamit sa mga tulonggis na ito. So yun lang mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa ibang mga updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.